Tuluyan na nga nagmukhang kanal guys sa itong harapan ng bahay namin. Pero bago kami magsimula dito ay nagluto muna ako ng pang-ulam. Bali magsasabaw tayo ng isda kasi napakalamig ng panahon. Buti na lang ay may mga stock pa tayo. Pagkatapos kong linisan yung isda ay lumabas naman ako ng bahay. Napakalakas ng hangin guys, pero mamunga tayong kalamansi. Ayun, may mga inog na sa taas oh. Bali yung gagawin natin pang-asim guys ay kalamansi na lang para maiba naman at organic. Buti na lang ay may tanim tayo dito sa gilid ng bahay. Mga ilang piraso nga lang yung nakuha natin kaya pumunta naman ako kila nanay. May malapit din kasing puno dito ng dalanghita. Sa tingin ko naman ay maasim pa din to kasi hindi pa hinog. Halos parehas lang din naman ang lasa neto. Marami sanang bunga yung kalamyas dito sa amin, ang kaso nga lang ay ayaw nung asawa ko. Di daw kasi ganun kaasim yun, di gaya ng kalamansi. Malalaki naman yung dalanghita kaya ilang piraso lang yung kinuha namin. Pagkatapos nun ay bumalik na kami sa bahay. Maya-maya tayo maghuhukay kapag nakapag-almusal na. Pero si nanay kanina pa to naghihintay. Sobrang aga niya kasi palagi na gumigising. Bali ipiprito muna natin yung isda guys bago natin sabawan. Para sa akin kasi guys ay mas masarap yung ganito kasi iwas lansa. Tsaka ibang iba din yung lasa kasi nanonood sa laman. Habang nagpiprito tayo ay hiniwa ko naman yung mga pang-asim. May nakita rin ako dito na 3 pirasong talong. Kaya kumuha ako ng isa at susubukan nating haluan. Para naman kahit papano may kasama yung isda natin. Hindi ko na masyado tinoasted yung pagprito. Kasi lalambot din naman to kapag sinalang na. Tapos nag-init na ako ng konting tubig. Nung kumukulo na nilagay ko na yung pritong isda. Medyo pinakalat muna namin yung lasa bago namin ilagay yung gulay. Tapos utay-utay na rin namin pinisa yung mga pang-asim. Bali hindi namin sinama yung buto para hindi mapait. Tapos hinalo na namin dito sa sinabawang isda. Hintayin lang natin tumaluto tapos aahunin na. Pero ako naman dito ay nagumpisa na maghukay. At eto naman kabila yung bubunuin natin. Nung nakarang araw kasi yung kapares neto ay okay na. Wala naman masyadong bato dito, puro ugat nga lang. Mas malapit kasi to dito sa mga puno. Pero buti na lang ay matalas yung dulo ng baretang ginagamit namin. Bali ako ulit yung naghuhukay tapos si nanay naman yung tagadakot. Dalawa lang kaming gumagawa neto kaya medyo mabagal ang proseso. Pero okay lang naman kasi malapit na tong matapos. Nakakausad din naman kami kahit pautay-utay. Wala kasi kaming ibang katulong dito kasi wala sila papa. Pero baka bukas ay andito na sila kasi weekend na. Kapag mga ganong araw ay nakakauwi sila dito sa bahay. Kaya habang wala pa sila ay ako na muna ang gumagawa. Pero sa Martes pa naman si Tio mag-uumpisa ng trabaho. At may ilang araw pa tayo na makakapagpahinga. Ang kaso nga lang huhukayin pa natin yung pinakang harap neto. Inuna lang talaga muna natin etong mga gilid. Mas maikli kasi dito kaya mabilis matapos. Pero yung pinakang gitna ay mukhang aabutin tayo ng buong maghapon. Mas malalim kasi huhukayin doon kasi mataas yung lupa. Tapos bilad na bilad pa doon ang araw kapag sumikat na. Kapag ganun pa naman ay mas lalong nakakapagod. Bali tinapos lang namin guys itong isang haba na to. Double purpose nga itong paghukay natin kasi nakalibre tayo ng garden. Kaya kahit hindi na gumawa ay meron na tayong taniman. Madadagdagan pa yan kasi marami pa tayong huhukayin. Pero baka bukas na kami magpatuloy sa pagbubungkal neto. Kaya hanggang dito na lang muna for today's video. Bye bye! Tupin kasi sa akin!